Sa iba pang balita, naging maingay naman itong linggo ang banta ng teroristang grupong Al-Qaeda sa Estados Unidos na nagresulta sa pansamantalang pagpapasara ng hindi bababa sa 20 embahada ng Estados Unidos. Kaya naman kasabay nito, bilang pagtitiyak sa seguridad sa ating bansa, naging puspusa naman ang pagbabantay ng ating pamahalaan, partikular na ang Philippine National Police sa banta ng terorismo. Para sa kabuuang ulat, balikan natin ang report ni Alvin Baltazar. Sa harap ng tila, sunod-sunod ng naiulat na bomba nitong mga nagdaang araw, partikular sa rehiyon ng Mindanao, nais namang maging maagap ng PNP patungkol dito at huwag nang papormahin ang mga masasamang loob na gawin dito sa Metro Manila ang gayong uri ng karahasan. Bukod sa dagdag na police visibility sa 5 district areas ng National Capital Region, ipakakalat din ng PNP ang kanilang mga intelligence operatives na konsentradong magmanman sa galaw ng mga lawless elements na nagbabalak manggulo dito sa Kamaynilaan. Another big number din, but sabi na wag na lang sabihin yung number, yung intelligence operatives doon din sa 5 districts. Paglilinaw ng PNP, proactive measure lamang ang ginagawa nilang mga hakbang, hindi dahil sa mayroon na silang terror threat na nakalap, gayong hanggang sa mga orasan niya na ito'y nananatiling walang banta dito sa Metro Manila. Tulong-tulong din ayon sa PNP sila ng iba pang ahensya ng pamahalaan na may kinalaman sa intelligence operation at mula dito'y madetermina kung may seryosong ambanda dito sa National Capital Region. Patuloy din yung kanilang pag-uusap with NICA, ISAF, Army Intelligence regarding this reported in the National Capital Region. Una nang sinabi ng PNP na asahan ng ilang mga paghihigpit kung seguridad ang pag-uusapan sa mga matataong lugar, kabilang dito ang air at seaports, gayon din sa mga mall at sa iba't ibang mga embahada. Pagtiyak ng PNP, wala silang itatago sa publiko sa kung anong estado ng sitwasyon sa Metro Manila, kasabay ng garantiya na ilalantad nila sa mamamayan ang banta sa Kamaynilaan kung meron man. Para sa Telebisyon ng Bayan, Alvin Baltazar.